Meron lang akong napansin dito sa NS400. Merong parang sort of leak or tagas sa bandang exhaust tube sa ilalim. And actually napansin ko to kahapon. And again, nandito tayo sa first week of ownership, no, sa NS400Z. And gusto ko na rin i-share sa inyo para at least ma-monitor ko rin and kayo din malaman nyo kung ano yung magiging outcome. Okay, so dito sa bandang area na to, kung nakikita nyo, ayan. So ito yung parang tubo. So ito yung tube nagko-connect dito, no, sa exhaust. Ito yung catalytic converter yata. And then nandyan yung exhaust, no, sa likod. Ngayon, actually ito medyo pinalinis ko na siya. Dito meron, and then dito rin sa bandang yan meron ako napansin kahapon na parang puti na medyo chalky, powdery yung dating niya. Dito siya nakalagay, yan. Hindi naman siya dun sa mga siyo. Actually dito meron din sa siwang, kung nakikita nyo, yan. Yan, meron siyang parang white substance. So dito sa gap na to, yan, meron. Ito white din. And then actually pati dito sa ilalim, yan. So may mga bakas-bakas pa. Pero kanina kasi tinry ko siyang palinisan. Actually ako lang kumuha ng toothbrush, tapos nilinis ko. The other day pinaka-wash ko rin siya, pero hindi masyadong pulido yung pagkakagawa ng linis, no. But bottom line, dito ko na-observe, yan, parang white. Napicturean ko siya, so papakita ko na lang siya dito sa video. Minessage ko yung Motorcycle City sa Commonwealth, which is dun ko nakuha tong unit. And shinare ko rin naman yung picture. And sabi ko, I'll just observe din muna. And then I did some research also. So, base sa research ko, parang manufacturing paste, which is sabi ni AI, no, nung pinakita ko rin yung picture, nothing to be concerned about. That's normal so long as hindi siya kulay red or pinkish, kasi could be possible radiator liquid. So basically ang sabi ni AI is it's a non-issue. So ang ginawa ko is nilinis ko, and then I'll see if lalabas pa uli siya. Based din sa research ko, normal to pagdating sa break-in period, wherein yung mga manufacturing paste na yun, manufacturing compound, ganun yung tawag, very generic. Normal na lumalabas siya during the first 1,000 kilometers, kasama siya dun sa break-in period na mapapansin natin. I didn't really observe that in some of the bikes that I had. I don't think I saw it also sa Dominar 400. So that's a first for me pagdating dito sa NS400, no. So yun yung titignan natin. So yun, pag nakita uli natin, I'll message siguro yung Motorcycle City Commonwealth, and then siguro have them check it also sa first PMS. Anyway, I'm already at more than 400 kilometers dito kay NS400cc puti. Yan yung name ng motor natin. So titignan natin kung ano mangyayari dyan. So far yun pa lang naman yung mga medyo na-alarm ako ng konti pagdating sa motor na to. Just that white substance na nakita natin sa may exhaust area. Actually dito wala naman Yan, dito looks okay. Dito lang talaga, no, sa part na to. Yan. Ito yung dugtungan nung actual cut, yung catalytic converter, I believe. Okay, I could be wrong. Correct me if I'm wrong. And then ito. And then nandito yung mga tagas. Hindi ko alam kung tagas no? Kasi dito sa engine, ano ba to? Engine block. Parang wala naman ako nakikitang white na pinanggagalingan, no? So parang nandito talaga lang siya. No? Parang nandyan lang. Or baka hindi ko lang napansin during the turnover sa akin itong unit.
I think that's the major one. I don't even know if it's a major one. So you guys let me know if I have to be concerned about it. The other ano ba? Siguro things to check if bibili kayo nitong motor na to. You wanna make sure yung mga bolts tama yung pagkakahigpit kasi dito naman sa may ano ba to? Sort of crash guard. Yan, na meron tayo. So itong bolt na to maluwag. No? Although wala naman siya sa point na parang madi-disconnect na yung crash guard natin. Pero maluwag tong pinaka Allen bolt. So nung tumatakbo ko isang beses, hindi ako mapakali kasi may naririnig ako na parang kumakalansing banda dito. Akala ko nga banda rito sa may headlight area. Turns out, ito pala yun. So yung washer niya, yun kumakalansing kasi nga sobrang luwag Napansin na lang din nung tinitignan ko siya ng maigi. No? So yun, that's one thing also. So pag bumili kayo niyan, check niyo nandito. Okay, tingnan natin kung babalik siya. Kung bumalik man, linis ulit. And then, until such time na hopefully siguro mawala na yung pace na yun. Yun yung ini-expect ko na outcome. But if not, then, i-erase natin yun kapag nakapagpa-PMS tayo for the first time dito kay Puti. And then, second one, yun nga, yung mga bolts, check nyo. So far naman, yun lang yung nakita ko na parang hindi pulido yung pagkakagawa. So, na-miss yun nung doon sa pinaka-factory line siguro. Baka itong mga ito kasi kapag siniship, baka hindi pa nakakabit. So, mano-mano lang na kinakabit. I don't know. I'm just guessing. Pero yun, that's one. And then, isa rin sa medyo nag-worry ako dito ng konti was yung oil level. Although it was a user error. Kasi parang chinek ko muna yung langis. Naka-off yung makina. So, pagtingin ko parang halos walang lumalabas. And then, binuksan ko siya. Binuksan ko rin yung makina for about a minute. Medyo nabababaan pa rin ako Parang 1/4 lang yung lumalabas. I mean, I don't expect it na magiging puno kasi hindi naman talaga ganun yung dapat maging level nung langis. But at least maybe close to half, no? And then sinend ko rin yung picture na yon sa Motorcycle City sa Commonwealth. And then what I did also was pinainit ko pa siya ng mga 3 minutes, 5 minutes. And then after noon yun, okay na. So tama naman yung langis. Yung oil level niya is where it should be at. So natahimik na ako dun kasi yun medyo critical talaga yun kapag yung langis natin is nagbabawas or hindi tama yung level. And also for single cylinder engines naman kagaya nito sa Bajaj, mas maganda na hindi siya talaga puno or at least it's just close to where it should be. So 1/4 actually is okay lang din base din sa research na ginawa ko. So that's good, no? At least so far in terms of the issues, kung issues bang matatawag yun or maybe just the lack of knowledge ng user kagaya ko, kaya ako siya natatawag na issue. So we'll see as we continue to monitor, pero so far yun lang naman, more on the exhaust area, that chalkish substance there na white. And then yun, para sa inyo na nagpaplanong bumili nito yung mga bolts. Okay? I think that's all I have for you guys. Gusto ko lang na malaman nyo rin yung mga na-experience natin dito kay Puti sa NS400Z. And then if may mga tanong pa kayo dyan, you guys let me know dyan sa comment section. Okay? So kita-kits tayo sa next.